Good morning mga kapatid. So, medyo mainit yung tatalakayin natin ngayon. Kaya kailangan, maglinis muna tayo ng mukha. Habang linis tayo ng mukha, tunay lang po ito. So, discuss natin kung ano ba yung mainit na issue sa ngayon na kailangan nating talakayin. So, simulan na po natin. Ready na ba kayo mga kapatid? So, una, malinaw naman sa atin yung mainit na issue ngayon na 19 daw na NPA sa Negros ang pinaslang ng mga AFP. So, yun ang nakalagay sa balita. So, may statement ang AFP, hindi daw nila pinaslang. So, nagkaroon daw ng palitan ng putok. At yung 19 daw yun, sabi daw ng mga sibilyan doon, ay mga NPA. Sabi naman ng NPA, ayon sa isang article nila, yung dalawa daw ay magsasaka, yung isa journalist, yung isa naman daw estudyante, University Student Council ng University of the Philippines. At hindi daw mga civilian daw yun, mga researcher lang at journalist na punta sa area para sa research nila, para sa mga column writing nila. At yung dalawa naman ay mga nakikipag-integrate lang sa farmers. So, syempre, titimbangin natin yung dalawa, no? Ang una is, doon muna tayo sa sinabi ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nila, may enkwentro. May nagsabi sa kanilang civilian na yung kuta daw na yun ay pinamumugaran ng mga NPA. Kaya naman, nagawa sila ng isang matibay na plano. At the same time ay pinuntahan nila, nagkaroon ng putukan, ng dalawang panig. At yun nga, wala kahit isa sa panig ng AFP ang nalagas o sugatan. Sa NPA naman, sabi ng NPA daw, lahat lagas. 19 na buhay po ang nawala. So sabi ng AFP, nagkaputukan. So yung dun, pinabubulaan nila yung sagot ng mga NPA na kung saan daw po ay wala namang journalist o wala namang hindi naman mga estudyante yun, kundi talagang legit ng mga NPA dahil daw po sa bakit nandun sila sa enkwentro kung o sa mismong venue, sa mismong place kung hindi daw sila NPA. So, sagutin natin punto per punto, no? Hindi pwedeng one-sided lang tayo, hindi pwedeng nakafocus lang tayo sa usapin ng statement ng AFP at sa statement ng NPA. So, dapat pag-aralan natin both sides. Hindi pwede kung ano lang yung mabasa natin, ay yun lang yung nababasa natin. So, ang una, NPA ba o hindi? Si Alyssa Alano ng UP Student Council ng UP Diliman. Ganun na rin si RJ Nicola Desma at yung iba pa. So, sabi ng AFP, NPA daw. Ang basis nila, sabi ng mga civilian. At the same time, ang basis nila is, andun daw mismo sa, kung hindi daw sila actual na NPA, bakit sila andun sa mismong oras at lugar ng labanan? Bakit nasa enkwentro? At the same time, di naman natin alam kasi sila na nakakita. No? Is, bakit daw naka-full battle gear? Bakit nakadamit ng pang-NPA? Bakit may dalang armas? Bakit may mga bala? Bakit may mga baril? So, usapin ito ng
statement yun ng AFP. Ang statement naman ng NPA, hindi naman daw. May proof ang AFP na naka-full battle gear. Ayon sa sundalo nila, sabi nung sa sundalo in the field, yun ang sabi nung major na wala naman doon sa mismo actual. No, nung kanilang commander na wala naman sa actual. So, hindi naman tayo pwedeng maniwala sa sabi-sabi agad. Sabi rin ng NPA, hindi ganun nga daw. Na hindi daw. So, o ano basta hindi daw sila, hindi daw yung ilang civilian daw at hindi daw mga NPA, hindi daw member ng NPA. Sagot naman ng AFP, di bakit kasama ng leader ng NPA. Inom na tayo. Pangalawang punto na dapat nating tutukan ay yung sinasabi na bakit pag sa NPA sumisigaw kayo mga progressive group, kayo mga leftists, bakit sumisigaw kayo ng human rights, international human rights, sumisigaw kayo ng independent investigation, non-biased independent investigation. Bakit kapag may namatay na sundalo mula bakit kapag may namatay na sundalo mula sa panig ng gobyerno ay hindi kayo sumisigaw ng human rights? Bakit nga ba? Bakit kapag sa NPA lang gano'n, no? Bakit kayo mga progressive at mga leftist group ay sumisigaw lamang ng katarungan, ng justice, ng human rights? Bakit pwedeng sa grupo ng AFP wala? Next naman, bakit andoon? Yan ang sigaw, tanong ng mga AFP, ng NTF-ELCA, ng mga dami trolls, ng mga bayarang FB trolls. Bakit di daw nakipag-coordinate sa mga local government units? May sagot ang NPA. Siyempre nga, New People's Army. Kung totoong New People's Army lahat ng 19 civilian, why do they need to make an assistance? Sabi naman, di researcher nga daw yun, journalist daw yun, mga nakikipag-integrate lang daw sa mga magsasaka at sa mga manggagawa tungkol sa kasalukuyang issue nila. So bakit daw di nakipag-coordinate kung legal daw itong thesis o research? Bakit yung school daw, dapat daw yung school ang sisihin? Bakit yung school hindi daw nagbigay ng sulat sa kapitan, sa mayor, o sa anumang antas ng local government units para at least well-coordinated sa PNP at sa AFP na meron silang gagawing research. May sagot ang mga, hindi yung NPA, kundi yung mga leftists at progressive groups. Sa isang bahagi, tama nga naman, no? Kung ang iimbestigahan nila o i-research nila ay tungkol sa exploitation o pang-aabuso ng mga landlords, ng mga land grabber, dun sa mga magsasaka, sa mga farmers ng Tubosa, papayag ba ang local government na isa rin sa utusan o kasabwat mismo ng mga land grabber at ng mga landlord sa pag-exploit sa mga magsasaka? Papayag ba sila na magkaroon ng research o maisulat ng mga journalists yung kwento ng pag-aabuso at pagsasamantala?
Ano bang history muna kasi ng Tabosa, ng Negros? Bakit ba kailangan merong researcher? Bakit ba merong kailangang journalist? Bakit may mga basic masses? Bakit may mga sibilyan na pupunta doon? Human rights advocates na kailangan pumunta doon at makipag-integrate sa buhay ng mga may dalawang foreigner, no? Na kailangan makipag-integrate sa buhay ng mga magsasaka. Bakit ba? Ano ba yung history? Hindi na history, yung actual na lang na kalagayan ng mga magsasaka sa ngayon. Hindi alam ng masa yun. Basta sinabi lang merong pinatay. Yung AFP, 19. At sinasabi ay NPA daw sila. Ganun lang natapos yung kwento. Pero hindi diniscussed, no, na bakit kailangan pumunta doon yung dalawang foreigner, yung journalist, yung researcher, hindi sinabi kung bakit andoon. Sabi lang NPA sila at naka-full battle gear. Pero hindi malinaw, ladies and gentlemen, hindi malinaw kung bakit sila andoon. Bakit kailangan merong journalist para maisulat kung ano yung nangyayaring exploitation? Hindi malinaw. So, sagot ng mga progressive leftists, sabi nila, kailangan may maisulat. No? Kailangan may pumunta doon. Malaman talaga yung kalagayan. Totoo ba? Siyempre, may sumigaw muna mula sa Taga Negros. No, nahihirapan kami dito. May mga ulat, may mga complaint sa mga progressive at sa mga leftist group na may nangyayaring masama sa amin. Kung sumisigaw ang mga magsasaka at mamamayan ng Negros, may nangyayaring masama sa amin. Ganito ginagawa namin pagdurusa, pagsasamantala na nararanasan namin mula sa mga land grabber at sa mga Panginoong may lupa. Mula sa mamamayan doon, sa residente nila yun. Ganun kalinaw. Nag-complain sila sa tao na pili nila makakatulong sa kanila. At ito naman, hindi gumawa agad, no? ng rally o kung anuman demonstrasyon o inaway. Hindi. Ang ginawa ng mga legal, ng mga nasa legal, research muna natin, tingnan muna natin totoong kalagayan. Whether or not, totoo ba o hindi. Hindi tayo pwede maging one-sided. Magpadala na rin, bukod sa researcher, magpadala na rin ng mga journalist. Try natin, tingnan natin kung totoo ba. Naisulat kung ano yung kalagayan nila. Hindi pwedeng nakukonfine lang yan sa loob ng Negros at kailangan malaman yan. No? Hindi man ng buong bansa, kundi ng buong mundo na meron nangyayaring pagsasamantala, pang-aalipin, pang-aagaw, pang-amkam ng lupain sa mga magsasaka. Naiintindihan niyo ba? Yun yung trabaho nila. At yung dalawa, no? si Wendell at yung si Suntuya ba yun? Whatsoever kung anong name niya. Kaya pumunta doon is makipag-integrate. Totoo bang nahihirapan sila? When I do this job, totoo ba na nahihirapan ako? Hindi pwede kasing salita lang eh. Kailangan maranasan. At dapat yun, kapag na-assess na lahat, yun yung isusulat sa media. Hindi pwedeng one-sided lang. Dapat ito yung side nung nangaagaw, ito yung side nung yun ang trabaho ng media, ng journalist. At yun ang trabaho ng mga researcher. Hindi pwedeng magsusumbong lang, kakampi ka kaagad. Meron pa, propaganda war. No, dapat daw i-abolish na daw ang UP, huwag na daw papasukin doon. Mga magulang, bantay niyo yung mga anak niyo. Bobong Bobong mentality. Huwag papasukin sa UP. Pero vis-a-vis, no, dami pa rin magulang na kailangan mo makapasa sa UP, makapasok ka lang, masaya na ako. Ano ba talaga? Kapag may UPCAT, halos mo na lang sa lahat ng simbahan, makapasok lang yung anak. Nung may napatay, anak, huwag ka mag-aral dyan. Kailangan buwagin na yan. Hindi kasalanan ng eskwelahan at ng guro. No? Namamulat ng inyong mga anak. Kasalanan ng UP kasi nagpapasok sa mga progressive group na kung saan itong mga progressive group ang
nagre-recruit para maging NPA yung anak ninyo. Bobo ba anak ninyo? Kung bobo anak ninyo, madali yung ma-recruit. Nagkakaintindihan ba tayo? Anak ninyo, desisyon yun ng anak ninyo. Hindi yung desisyon ng kung sino man. Hindi inuutos yun ng UP. Walang ganon. Hindi sinasabi rin yun ng mga profesor. Namulat ang anak ninyo dahil rin sa edukasyon. Dahil tinuturo lang ng UP, ito yung edukasyon, paano ninyo may apply ito sa kasalukuyang nangyayari ngayon? Anong may aambag ninyong pagbabago? Ganun lang po yung kasimple. O ito yung kalagayan. O ito pinag-aralan mo. Paano mo ma-apply yung pinag-aralan mo sa actual na kalagayan? Ito problema. O ano nga yung solusyon? O paano may apply yung solusyon sa kasalukuyang problema ng mamamayan? Sabi na daw yung UP. Bobo ba kayo? UP na nga lang meron tayo pang ibang panlaban sa buong mundo. Isa pa. May mga magulang na mga namatayan sumisigaw ng hustisya. Tapos meron namang grupo ng NTFL pumunta sa bahay at sa halip na i-condolence na makiramay sa pamilya ng mga matayan, may kinuusap pa. Nasasabi nila na wag na kayong sumali dyan sa mga ganyan. Condolence nyo muna. Magdatapos ng grief nila, yung period of grief, tsaka nyo gawin yan. Hindi sa panahon ng ano. Intimidation yung ginagawa nila. Tapos may mga magulang naman na nagpo-post sa FB, sa propaganda war nila, na sinasabi na ito daw nangyari sa anak nila. Hindi lang po. Ito daw nangyari sa anak nila at sana wag nadagayahin ng ibang magulang. Hindi po desisyon ng magulang. Desisyon po ng anak niyo. Anak, kasalamat kayo anak niyo na mulat na kapag-aaral. Ang pinakamalala na hindi ko matanggap sa ngayon, ladies and gentlemen, mga kapatid, no? Eh yung may nag-post na tungkol nga sa 19 na namatay. Tapos ang naka-comment, halos sa floodlights. No? Ang dami. Hindi ko alam kung AFP ba yun, kung NTFL ka, pero ang daming trolls. Pag binuksan mo isa-isa, wala ka makikitang picture. Hindi mga original na na Facebook account. Nakasulat dun sa comment nila, CoinBit. Imagine niyo namatay yung tao. Kung sino man yung pamilya makakabasa ng namatayan. Bukod pa doon, yung sa mga kabasa mo, ang pangit, nakakabobo kayo. Sabihan mong CoinBit. Alam niyo ba yung CoinBit? Nakakita na ba kayo? Totally, nagpabili pa ako kagabi para lang makita ko yung CoinBit. Hindi naman siya na durog-durog na parang hinati-hati, hiniwa-hiwa na talaga. Ibig sabihin, ganun ginawa nila. No? Ganun ginagawa pala ng AFP. Gusto na makakita ng ganun. No?
Yung parang parang tuwang-tuwa sila kapag gano'n na nangyari sa kapwa nila Pilipino. Ewan ko, ganun yung pumasok sa isip ko eh. Parang ang sarap pala, no? Parang ang kamatayan, ang pagpatay, wala nang ano. Parang ang buhay pala, wala nang halaga. At normal na pumatay na tayo. At dapat hindi lang papatay na isang bala lang. Dapat dagdagan nyo ng bala. Pasabugin nyo ng bomba para maging coin beef. Ilagay sa lata. Ganong karahas. Kung isip ito ng AFP, gano'n na sila karahas. Hindi na sila makatao. Ganong kababoy ang gusto nila maggawin sa kapwa nila Pilipino. O likas na mayayabang lang sila sa kapwa nila Pilipino. Dito lang sila tatapang-tapangan sa mga NPA. Pero kapag dayuhan na ang kalaban, yumuyukod na sila at wala na silang kakayanan. Ganun ba yun? Kung hindi yun utos ng AFP sa mga trolls, sa mga libo-libo nilang bayarang trolls, kung ito ay utak lamang ng National Task Force to End Local Communists. Task Force, lagpas na kayo sa linya. Hindi magandang kultura ang nilalagay niyo sa taong bayan. Hindi matatapos ang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng pananakot na kapag sumapi ka sa kilusan, kapag sumapi ka sa mga progressive group, sa mga leftists, na ay magiging coin bit ka. Hindi matatapos sa pananakot. At ang taktikang iyan ay taktika lamang ng mga duwag. Now, tapusin na natin ito. Sa katatapos lang, nabalita na 19 ang napatay, pinaslang, whatsoever, kung anumang termino ang dapat. Ang tanong ko lang po, hindi dapat yun iyabang ng NPA. Hindi dapat yung iyabang ng AFP. Totally, ibahin natin, i-paraphrase natin yung questions. May NPA pa pala? Kala ko nasa libro ko na lang mababasa yun. May insurgency pa pala na nangyayari sa Pilipinas. May dalawang gobyerno pala na namumuno sa Pilipinas. Yabang-yabang yung AFP na meron kayong napatay na 19. Pinapatunayan lang ng balitang ito, hindi yung katapangan at kagitingan ninyo, kundi pinapakita lang ito sa buong mundo na may dalawang gobyernong namumuno sa loob ng Pilipinas. May insurgency pa. May NPA pa. Kala ko ba, hindi masasayang ang milyon-milyon, ang bilyon-bilyong intelligence at confidential funds. Mukhang nasayang. Kasi meron pang NPA, meron pang CPP, NPA, NDF. Pero base sa katatapos lang ng balita, kung totoo ang sinasabi ng NPA, ng komandante ng NPA, ng mga sibilyan daw yun, isa lang ang NPA doon. Isang journalist, isang researcher, dalawang nakipag-integrate sa farmers,
Same with dalawang foreigner. Kung totoo, sinasabi ng mga NPA. Now, isang malaking sampal to sa inyo, NTFL Cup. Kung totoo ang sinasabi ng mga NPA, hindi pala NPA ang pinatay ninyo. Civil, not sa NTFL Cup, yes, NTFL Cup and AFP. Hindi pala NPA ang pinatay ninyo, o napatay ninyo. Ang pinatay nyo pala ay mga member ng progressive groups, ng mga leftists. So dahil hindi nyo makita yung NPA kung nasaan, yung progressive block na lang ang papatayin. Dahil pareho lang ang pinaglalaban at sinisigaw ng mga progressive group at ng CPP, NPA, NDF. Dahil pareho lang sila sumisigaw ng karapatan tungkol sa trabaho, maayos na kabubuhay na trabaho, lupa para sa lahat, edukasyon para sa lahat, karapatang pantao para sa lahat, serbisyong panlipunan para sa lahat. Dahil sing-sing lang sinisigaw. So patahin na natin. Kasalanan ba yan ng mga makabayan, ng mga progressive, na yung sinisigaw ng CPP, NPA, NDF ay isisigaw rin nila sa lansangan? Gaya-gaya po tumaya ba itong mga makabayan na to at lahat ng progressive groups kasama ng mga rightists at mga leftists? Hindi naman siguro copy-paste yan. Kung yun ang nararanasan sa bundok, yun rin yung nararanasan dito sa lungsod. Can't think of it. So dahil pareho ng sinisigaw, patay na natin. Kung totoo, sinabi ng NPA na ito daw ay mga civilian. Hindi ka nagigilty? Nakapatay kayo ng civilian? Proud pa kayo? Kung totoong NPA naman, at sinasabi ng NPA at ng CPP na ito ay mga civilian at hindi sila mga totoo o legit na NPA. Again kung totoong sinasabi, kung totoong mga member, yung 19 na yung totoong mga NPA, tapos sinasabi ng NPA na hindi sila NPA, fuck you sa inyo. Member nyo, tapos di nyo kilalanin. Biglang magiging civilian para lang ma-save yung glory ninyo. Fuck you. Now, this is a call for NTFL Cup, National Task Force to End Local Communists. Ganito strategy ninyo? Ganito kabobo yung kanyang plano para wakasan? Yung ibig sabihin pa ng end o ng wakasan ay wala nang ibang meaning sa inyo. Nang ibig sabihin ng wakasan ay ibig sabihin na sa inyo patayin? Yun bang ibig sabihin ng wakasan? Patayin? Ay putang ina ninyo. Kung gano'n ang interpretasyon ng wakasan, ay napakabobo ninyo. Panahon na para mag-resign kayo o lusahawi na yung inyong organisasyon. Huwag nang lagyan ng pondo yan. Kasi bobo kayo eh. Imagine ninyo yung interpretasyon ninyo sa end, local communists. Yung word na lang ng end is patayin. Bobo ba kayo? Maraming paraan para wakasan ang insurgency at ang communists.
Number one, i-educate ninyo. Pakitang leaders kayo na hindi kayo masama, na para kayong hero. I-educate nyo sila. Na ito yung kapitalismo. Huwag nating yakapin ang sosyalismo at ang komunismo. Gumawa kayo ng iba't ibang taktika sa tiya para hindi. Ang totoo mo, parang baka sa yung mga yung communist na yan. Bigyan nyo yung sinisigaw nila. Trabaho, lupa, edukasyon, karapatang pantao, serbisyong panlipunan, bigay ninyo. O di tapos laban. Kung nagbawala yung anak at nagugutom, yung baby, pakainin ninyo, bigyan nyo ng gatas. Ganun na kasimple. Ganun lang rin yan, yung mga nagrally sa kalsada. Pakinggan nyo, kung anong sumisigaw, sabihin nyo huwag kayo sumigaw. Usap tayo. Table tayo in a legal manner. Pwede ba yun? O pagkatapos, kapag pinakinggan nyo, magtagunan nyo. Ganun na kasimple yun, bobo. Pero hindi papatayin. Mag-resign na kayo. Lusawan niyo yung organisasyon ninyo kung ganyan na kasimple ang interpretasyon nyo sa patayin, kawakasan, to end. Okay. Nakakagadit kayo, nakakakulo kayo ng loob. Kumukulo dugo ko sa inyo. Hindi ako kampi sa NPA at hindi rin ako kampi sa inyong AFP at NTFL camp. Pareho kayong foul, pareho kayong minus sa punto de vista ito. Balik tayo. Bakit meron? Kasi may nangyayaring pandarahas, panlilinlang at pagsasamantala sa mga magsasaka at manggagawa at mamamayan ng Negros. Doon kayo mag-focus. May problema ang mamamayan ng Negros sa usapin ng lupa, industriya, agrikultura. Yun ang bigyan ninyo ng solusyon. Para kayong nag-aaway bata, AFP, NPA, pag nalagasan yung isa, gaganti kayo 10 o 11. Pagdating sa China, pagdating sa US, takot kayo. Hindi kayo nagtutulungan dalawa. Tapos sabihin nyo, mga Pilipino kayo. Tangina nyo,